What's up mga kahusay? Nakita ko siya from ground up talaga. So doon ko nang nakita na parang ayaw ko ng ganitong buhay, ayaw ko ng ganung buhay. Doon ako unang na-discover na since business course na rin ako, doon ako na-open up sa business. Lastly, no, since kanina natanong na namin kung ano yung advice mo para sa mga gustong pumasok into freelancing. Ngayon naman, kung may ma-advise ka sa may balak dyan na magtayo rin ng sarili lang agency, Yes. ano yung kumbaga mabibigay mo sa kanila na magandang tip? Para sa akin sa mga gustong magtayo ng agency, gusto kong sabi siguro ano kasi siya hindi kasi siya, para sa akin hindi siya madaling gawin. Hindi siya madaling gawin. So siguro kung gusto mo talaga magtayo ng agency mo, make sure mo na ready ka. Prepared ka. Unang-una prepared ka financially. Kasi sa agency may babayaran ka na tao diyan eh. Kasi kung sabihin mo tatayo ka ng agency tapos ikaw lang mag-isa, hindi agency 'yan. Yes. Freelancing pa rin 'yan, tawag diyan. Yes. So kung may agency ka, kailangan meron ka ng talagang tao. Kumaga may kasama ka na doon para gawin yung agency na 'yon. So unang-una dapat maging financially prepared ka talaga. Kasi 'di ba coach, dati nagtatanong ako sa iyo noon kung paano mag-transition sa agency. Yes. Tapos sinasabi mo na sa akin yung lahat ng pwedeng kong gawin, 'di ba? Ganyan. Pero sabi ko, ba't parang kulang? Yung pala yung kulang ko, kailangan ko pala yung sinabi mo na kailangan dapat may fund ka para sa agency lang. So yung ginawa ko na yun, gumawa ko ng isang bank account, tapos nilagay ko yung pera doon para sa agency lang na parang emergency siya na if ever na hindi kumita ngayong month, merong perang ganun. Para at least tuloy-tuloy pa rin yung operation. Doon ko nasabi na, ganun pala yung dapat. Kumbaga kasi yung pagtayo kasi ng agency guys, kailangan mo lang din naman ng mga editor doon eh. Kuha ka ng client, kuha ka ng editor. Kumbaga i-multiply mo lang siya. Pero yung kasi doon, yung blind spot kasi doon, paano mo siya magagawa kung wala kang pang sahod sa editor? Paano dadami yung editor mo wala pa sahod sa editor? Yes. Kasi kung kukuha ka lang at kukuha ng client, tapos wala kang editor, walang magre-render ng service nun. Mauubos ka nun. So, parang ganun lang siya. Para maging balance siya, kailangan mo ng client, kailangan mo ng editor. So, yung missing point doon, paano ka magbabayad sa editor if ever na magka-problema sa client? So, yun yung importante para sa akin. Gusto mo mag-agency, dapat maging financially prepared ka. Opo, financially prepared ka. Kasi, I'm sure naman, bago ka mag-transition sa agency, nag-freelance ka na eh. Well, Yes, wala naman exactly. siguro to start with agency agad eh. I'm sure nag-freelance ka na, marunong ka na mag-close ng client, marunong ka na maghanap ng client. Tapos, kahit papaano, marunong ka na din maghanap ng employee mo. Paano pag hindi pa pala, by the way? Do you recommend na tumalong kagad sila na agency kagad? Para sa akin, hindi talaga eh. Kailangan mo kasi ng experience eh. Yung freelance kasi, yun yung step 1 mo eh. So, hindi ka pwedeng mag-step 3 agad. Yun. Yes, Hindi ka totoo. pwedeng mag-step 3 agad. Kasi, siguro pwede kang gawin kung may pera ka naman. Sabihin na lang natin ganito. May pera ka na tao. So, di ba sinabi ko, pera, yung financially ready ka. Sabihin natin financially ready ka. Pero hindi mo alam paano yung sistema ng freelancing. Kung paano siya nagwo-work. Wala din. May pambayad ka sa editor, pero di ka marunong mag-close ng client. Wala rin. So, kaya kailangan, bago ka mag-start sa agency, make sure mo na may experience ka na kagad sa freelancing. Para pag nag-transition sa agency, yung kailangan mo na lang is yung pang-fund na lang doon sa agency mo. Parang ganun. Mas smooth eh, no? Yun. Kumbaga, ang analogy ko rin dyan, para kang kung engineer ka, bro. Tapos wala kang experience sa construction. Tama. Yes, Kung gusto mo exactly. rekta, tatayo ka agad ang bahay. Bahay. Ikaw madidemanda pa sa uli. Diba? So, I agree. yun. Hindi mo alam yung legalities. Oo. Tama, yan pa. May mga contracts ganun eh, di pa. ba? NDA, Contracts. NDA. non-compete, Chinese wall. Chinese Brother. wall. Exactly. Chinese Sobrang wall. importante. No? Para yung mga tao mo, hindi re-rekta basta-basta. Oo, yun. Kay client. So, Hindi mo matutunan yun kung hindi mo ginagawa yung freelancing. Totoo. So, That's one of the biggest biggest mistake that I have done. Chinese wall. Sobrang open mo, sobrang pagiging vulnerable mo. Yung Chinese wall mawawala. Hindi ka nakakapaglagay. And that's simply sa mga newbie na agency owner, that's the thing na hindi mo kailangan matanggal. Kailangan kung ano yung problema ng management, problema lang ng management, hindi dapat makakarating yun sa mga rank and file. And kung gusto mo talaga mag-grow yung agency mo, make sure that your system is not
into freelancing system. Bakit? Kasi kung ang utak ng mga tao mo ay they are freelancers. At best, average lang magiging agency mo. At worst, hindi ka Watch the lilipad full masyado. podcast on YouTube. Lulutang ka lang, pwede ka lilipad.